Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview. Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga samahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Kong Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya eh. Hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Sorry ma'am, you have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po for the next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung any explanation lang po. Nasaan na ngayon ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Naguhudas kamay ang mga hudas. At dito sa video na to ay pag-usapan po natin kung sino po talaga ang gumawa nitong pag-fill up ng budget. Matapos po nagkabuhol-buhol talaga ang mga dahilan nitong mga mambabatas kung saan-saan na napunta ang mga sagot nila. Meron pang isang mambabatas dyan na sinisisi na naman dito kay BP Sara. Dahil sabi daw nila ay namulitika lang daw itong si Tatay Digong. Parang gusto daw ng kampo ni Tatay Digong na ibalik yung pondo noong 2 billion kay BP Sara. Ang layo po ng mga sagot ninyo. At ito nga po din si Stella Kimbo. Ang halata po talaga, tama po yung sinabi ni Vic Rodriguez. Nasaan na yung mga pa-speech nyo dyan nung una, di ba? Kung mag-speech kayo, dahil patungkol dyan sa transparency and accountability, sabi nyo, kailangan malaman ng taong bayan kung saan nagamit itong confidential fund, itong mga arte ninyo, ang dami. Pero ngayon, para kayong mga kriminal na hinahabol ng mga news reporter. At ngayon, nagsusuputan naman itong mga diversionary tactics nila. Nagpapalabas naman sila ng pahayag patungkol dyan sa impeachment ni BP Sara. Ito namang pahayag dito sa DOJ patungkol dyan sa ICC. Wow! Mga tulunggis, akala nyo maisahan nyo ang taong bayan? Hindi po namin titigilan pag-usapan ito hanggat hindi natin malaman kung sino talaga ang gumawa nito. Kasi para naman makulong yan. Tama yung kay Tatay Digong, may makukulong talaga dito mga guys, di ba? Ano naman ang comment nyo dyan? Dapat bang ikulong itong mga hinayupak? Makinig tayo dito kay Vic Rodriguez. Boboto ako dito kay Vic Rodriguez. So, panalo po kayo. Sana po manalo kayo bilang senador. Para po mabantayan po ang mga procedure. Katulad ng ganito, mapupuna po ng mga senador na katulad ni Vic Rodriguez in the future. Alright, pakinggan po natin si Vic Rodriguez mga guys. Mainit, and let's go. at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso, dito sa una nilang binansagang fake news. At ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan
May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yon. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado, nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po nyo yun ha. Nagkakabohol-bohol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Bicam Report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest
And what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing criminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice scam committee report, yung pirmado ng mga mambabatas, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanco-blanco. At hindi po pwedeng baliwalain ito mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya. Yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon? Impeach Sara pa rin ang issue ninyo? Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Wala pong otoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa eh. At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik eh, yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo.
Yan, nako po. Talagang ang lupit nito ni Attorney Vic. Panalo po kayo. Talagang ibubuto po namin kayo. At saka, Attorney Vic, hindi lang po yan si Gatchalian ang nagsasabing hindi niya nakita yung ipinacheck niya sa mga tauhan niya. Hindi lang po, kasama po yung iba. Halos lahat yata sila ng mga senador, sinasabi nila. Hindi nila nakita, di ba? O sila dapat ang magpalit sa mga assistant nila. O, yung mga assistant nila, yun na magiging senador ngayon. Kasi sila ang nagsicheck. Diba? Yun ang dalas na dinadahilan nila na hindi daw din na nakita. Wow! So kung ganon, magpalit na lang ng trabaho, di ba? Umalis na lang kayo dyan sa Senado, mag-assistant na lang kayo. At yan pagkopya na hinihingi ng media na kailangan daw magpaalam muna doon sa kay Tambaloslos. Oh, sino ka ba Tambaloslos? Ah, ikaw ba may-ari ng Pilipinas? Gago talaga itong tao na to. Ito si Tambaloslos, ang suspect ko talaga. Ito ang pinaghihinalaan ko na mayroong ginagawang kalokohan dyan. Kaya sobrang tahimik ka. Yung mga tauhan mo, yung mga guns mo dyan, yung mga young guns mo dyan, nasaan na? Diba? Pagdating kay BP Sara, nag-uunahan sa camera ang mga hinayupak. Oh, pag-standing nila. Pero pag dito, wala, tahimik. Oh, halat na, tumatakbo. Parang mga kriminal. Ay nako mga guys, patuloy na yung Attorney Vic, let's go. Kakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo? Bukod pa sa yung pagiging kongresista, meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report. At yan na nga ang hinahanap natin, no? Ang yang mahiwagang makating kamay na gumalaw dyan. Ha? Sino kaya yan? Ako. Siguro mag-hire tayo ng mahuhula, no? Pero hindi na siguro kailangan hulaan pa. Mukhang obvious naman eh. Obvious na obvious po. Tambaloslos. Ano na? Huling-huli na kayo. Tapos ang dami nyo ng pautot ngayon. Gusto nyo ng gumanti ngayon. Gusto nyo ng ICC, impeachment BP Sara. Uy, mga gunggong, laos na po yan. Laos na po yan yung mga reklamo ninyo. May bago na po. Eto, ang problema lang, paano nyo imbestigahan ang mga sarili nyo. Yan mga guys, o paano nila imbestigahan ang mga sarili nila. Kasi puro deny yan, puro deny. So, sinasabi pa ni Bersamin mga guys na wala daw silang pananagutan dyan. Dati, pahayag niya, fake news. Ngayon, parang inaamin niya, tapos hugas kamay. Nako. Pinaglalaruan lang tayo nitong mga hinayupak ng mga politiko mga guys. Kaya hindi natin ito tatantanan. Dahil ito ay very obvious na korupsyon. Hindi katulad sa mga pinapakong nila dyan kay Tatay Digong, kay Sara Duterte. Ilang buwan na ba yan sila nag-ano? Ilang buwan na ba yan naghiling-hiling dyan? Wala naman kayo napatunayan, di ba? Ito nga lang, isang expose lang ni Tatay Digong at saka nila ni Ungab. Wala na. Para kayong namatayan sa tahimik na tahimik. Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyo kaming gaguhin. Hindi sana kung walang ganitong mga social media na hindi madaling malaman.
madali pong malaman ng mga tao yung mga pinaggagawa nyo dyan. Kaya hindi natin ito pakawalan mga guys. Ito, huling-huli na po itong si Tambaloslos sa mga kalukuhan. Alright, hanggang sa muli mga guys. Thank you for watching and God bless you all po.